Gustong malaman ng Office of the Ombudsman kung bakit bumabaha pa rin sa Cebu kahit 60 billion pesos na ang flood control project sa lalawigan sa nakalipas sa 6 na taon. Kasama sa imbestigasyon ang pag-iinspeksyon sa pagkakagawa ng Mananga River Flood Control Project sa Talisay City. May unang balita si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Ito ang tumambad sa Talisay City, Cebu matapos manalasa roon ng Bagyong Tino Nobyembre noong nakaraang taon. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Bunsod yan ang pag-apaw ng Mananga River. Mayroong flood control project sa Mananga, pero nauna nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na tila hindi ito sapat para maibsan ang pagbaha. Ininspeksyon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang Mananga River Flood Control Project. Sabi ni Rimulya, pag-aaralan nila kung nasunod ba ang master plan sa construction ng flood control project. Ito kasi binabaha talaga rito. And many people have died in the floods here. Somebody has to answer for this. Kabilang ang ilang segment ng naturang flood control project sa nasa 60 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Visayas na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Karamihan dito ay nasa Cebu. For the past 6 years, 60 billion has been poured into Cebu. And most of it, or 25%, the bulk of it went to 7th District. No? That should be a lot of money to control the flooding. But apparently, the past month, flooding happened again here in Cebu. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Isinulong din niya ang pagpapadaan ng lahat ng transaksyon ng gobyerno sa digital online platform. Magdadagdag din sila ng 20 abogado sa Visayas Ombudsman na tututok sa investigasyon sa mga anomalya sa mga proyekto. Sinadjust ko rito sa ating mga tao dito is that we lobby for digital tools through the law na lahat talaga transparent na. Ang bidding from the barangay up to the executive department, dapat dyan, digital na. Ito ang unang balita. Femari Dumabok ng GMA Regional TV para sa GMA News.